I have a mansion over a hilltop. Mayroon tayong mansyon na naghihintay para sa atin. Amen? Salamat po sa ating pong Sabbath School Department sa napakagandang awit papuri sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa na anuman ang ating kalagayan o anuman ang ating sitwasyon sa mundong ating ginagalawan, may pag-asa at mayroong tahanang naghihintay para sa bawat isa. Happy Sabbath po mga kapatid! God is faithful! And all the time, yan po ang bati ng Stewardship Department, mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Kaya naman tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na maging tapat sa Kanya. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa atin pong munting mensahe, nais ko pong tanungin ang atin pong mga kapatid. Sino po dito ang dala ang kanilang Biblia? Pwede po bang pakitaas ang inyo pong mga Bible? Electronic man yan, physical Bible, pwede pong itaas ang inyo pong mga Biblia? Amen! Because we as Seventh-day Adventist Christians, mga kapatid, we believe that we are people of the book. Amen? Muli tayo po ay tumatalakay ng isa po sa mga bahagi ng pagtawag sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga tapat na katiwala. At alam niyo po ba mga kapatid na mayroon po tayong ipinagdiriwang ngayong buwan ng Enero patungkol sa salita ng Diyos. Baka yung iba po ang alam sa atin na ang January ay tungkol po sa mga prosesyon o doon sa mga celebration na nakita po natin sa iba't ibang lugar. Ngunit mga kapatid, ngayong January ay ipinagdiriwang dito po sa ating pong bansa ang tinatawag nating National Bible Month. Narinig nyo na po ba yun mga kapatid? Baka ngayon pa lang. Okay, so ito po ay na-proclaim the year 2017. At ito po ay nagpapaalala sa atin na tayo bilang mga tao ay biniyayaan ng access na tayo magkaroon ng salita ng ating Diyos. Marahil sa ating pong mga tahanan ay mayroon pong mga nakadisplay na mga Biblia at nakabukas doon sa favorite Bible verse ng ating pamilya. At ito po ay ipinapasa sa atin pong mga anak. At tayo rin bilang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang ating pong tema sa loob ng 5 taon ay integrated formation. At kung atin pong titignan, ang ating pong battle cry sa ating pong 5 taon is ano po? Grounded in the Bible, focused on the mission. Tayo ay dapat na nakatanim na malalim sa salita ng ating Panginoon. Muli tatanungin ko po kayo, sino po ang dala ang inyo pong Biblia? Pwede po bang pakitaas ang inyo pong mga Bible? Electronic and physical. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nagagalak na mayroon po tayong access sa salita ng ating Panginoon. But today, I want to ask you an honest question. At ito po yun mga kapatid. Are we simply owning a Bible or are we faithful stewards of the truth? Tayo po ba ay mayroon lamang Biblia o tayo po ba ay mga tapat na katiwala ng mga katotohanan ng Diyos? Alam niyo po mga minamahal, being a steward, we are entrusted with something precious na ito po ay hindi natin pagmamay-ari. We are just responsible not just to keep it safe, but to use it properly and handle it with care.
Hindi lamang natin ito ginagamit ng maayos, kundi ito dapat ay atin ding ipinapasa sa susunod na henerasyon. Let me give you some illustration, mga kapatid. Sa atin, no, karamihan sa atin pong mga Pilipino, sa atin pong family, ay meron po tayong mga ipinapamana sa ating pong pamilya. Tama po ba? Merong mga mahalagang gamit, merong mga properties, mga bahay, na atin pong ipinamamana sa atin pong mga susunod na henerasyon. And when we receive those things, ay ginagamit natin ito ng mayroong pag-iingat. Hindi natin ito ginagamit casually. We protect them. We use it with care. We store it carefully, mga kapatid. And we make sure na hindi natin ito naiwawala. Lalong-lalo na kung ito po ay valuable sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay nag-entrust din sa atin ng isang bagay na mas mahalaga. It is more valuable than anything in this world. Na kahit pamana natin na material ay hindi natin pwedeng maitumbas. Because He has entrusted to us His Word. Amen? At kung titignan natin, mga kapatid, in Joshua chapter 1, the people of Israel are standing at a turning point of history. Makikita natin dito, mga kapatid, na si Moises ay namatay na. Yung dakilang leader na kung saan ay ginamit ng Diyos upang sila ay alisin sa Ehipto ng pagkakaalipin, ay wala na. At isang bagong henerasyon ang naghahandang pumasok sa lupang ipinangako. And God appoints Joshua to lead them. Makikita natin dito na si Joshua is not stepping into comfort. Hindi komportable ang kanyang kakaharapin. He is stepping on a battle. Isang tunay at physical na pakikipaglaban. He is not entering into safety, but he is entering into a land with uncertainty. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kakaharapin sa lugar na iyon. Pero kung atin titignan, what is the first thing that God gave him? Hindi po military strategy. Hindi po political plan. Hindi po speech on motivation. But God gives Joshua his scripture. Kaya tignan po natin muli at pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon in Joshua chapter 1 verses 8 to 9. Dito na po tayo tutungo. In Joshua chapter 1 verses 8 to 9, ang sabi po dito sa Tagalog, "Panatilihin mong laging nasa iyong mga labi ang aklat ng kautosang ito. Pagbulayan mo ito araw at gabi upang magawa mong maingat ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon, ikaw ay magiging masagana at magtatagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Magpakatatag ka't magpakatapang. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumaroon." My brothers and sisters, our message for this day is entitled, Stewards of the Truth, Holding Fast to God's Word in Our Generation. Papaano ba tayo magiging tapat na katiwala ng katotohanan at paano natin paninindiganan ang salita ng Diyos sa atin pong henerasyon? Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, kami lumalapit sa iyo. Amin pong hinihiling ang pakikisama ng banal na Espiritu. Ikaw nawa ang mangusap sa gitna ng iyong bayan upang amin pong malaman ang iyong kalooban at maamin itong maisagawa sang-ayon sa iyong banal na panukala. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Stewards of the truth. How are we going to hold fast sa salita ng Diyos sa ating henerasyon?
Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, from these two verses, we learn what it means to become stewards of truth in our generation. Point number one is, steward the word by treasuring it daily. Atin daw pong i-steward, atin daw pong i-manage or pangalagaan ng salita ng Diyos by treasuring it. Pahalagahan natin ito araw-araw. Tignan po natin yung unang phrase sa verse 8. Ang sabi po dito, panatilihin mong nasa iyong mga labi ang salita ng kautusang ito, pagbulayan mo ito araw at gabi. Tignan niyo po yung mga pananalitang sinabi ng Diyos kay Josue. Always on your lips, day and night. Kung atin pong titignan, it is not an occasional devotion, mga kapatid. It is a lifestyle. Ito'y pang-araw-araw na pagsasakabuhayan ni Josue. At kung atin pong titignan, yung salitang meditate sa banal na kasulatan, it is not about emptying the mind. Kasi sa mundo natin ngayon, pag sinabing meditate, we empty our mind. But in the biblical sense, meditation means filling the mind with God's truth. Atin pong pupunuin ang ating kaisipan ng mga katotohanan ng Panginoon. Sapagkat kung titignan po natin in the original Hebrew text, yung salitang meditate, it carries the idea of murmuring or whispering. Ito'y ibinubulong na atin pong inuulit-ulit ang salita ng Diyos hanggang sa ito po ay mag-sink in sa ating puso at kaisipan. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, to speak the word, to think about the word, and to let the word shape his inner life. Magkaroon ng pagbabago sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, it is very relevant pa rin sa atin yung sinabi ng Diyos at inuutos ng Diyos kay Josue. Why? Because we live in a noisy world. Nabumuhay tayo sa isang napakaingay na mundo. Na pagbukas pa lamang ng ating mga mata, nandyan na ang notification ng cellphone. Na nandyan na ang una nating ginagawa ay scroll kung ano ang mayroon sa social media. Alam niyo po sa isang pag-aaral, dito daw po sa Pilipinas, ang isang Pilipino daw po ay gumagamit or nagko-consume averagely in one day ng social media niya ng 8 to 9 hours. Ganon po ang paggamit ng mga tao ngayon ng social media. And here, we hear opinions, news, arguments, and trends. Mga nagtatalo-talo, ano yung trending, ano yung pinag-uusapan. Yun ang laging laman ng ating social media. But the question is, how much time do we give to hear the voice of God? Nagbibigay ba tayo ng panahon upang marinig ang salita ng ating Panginoon? Alam niyo po sa ibang mga iglesia, ngayong pag sineselebrate ang National Bible Month, ito po ay nagpo-promote sila ng Bible reading, pagpo-post ng Bible verse as they're part of the program. Sa atin mga kapatid, during our AY, meron tayong Bible marking, meron tayong Bible study na ginagawa. And that goal is to renew our mind to love the Scripture, to treat it as our daily bread, mga kapatid. Tingnan po natin, bigyan ko po kayo ng isang illustration. Tayo po mga Pilipino, paborito natin ang kanin. Tama? Kahit konti ang ulam, basta't may kanin, okay na. Tama po ba?
Hindi naman natin maririnig sa ating kaibigan o sa atin na, naku, kumain na ako ng kanin ngayong linggo na to. Next month na lang ako kakain ng kanin. May maririnig po ba kayong ganon? Madalang siguro kapag may diet, no? Pero sa atin, bilang tipikal na Pilipino, sabi nga ng iba, kanin is life. Rice is life. Ganon din mga kapatid. In the same way, God's Word is our spiritual nourishment. Amen? Ang salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay buhay at kalusugan ng ating spiritual na pangangatawan. Because in Hebrews chapter 4 verse 12 ang sabi, the Word of God is alive and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya kung atin nga pong ita-translate yung Matthew 4:4, no, sa Pilipino, kung ang Panginoon ay nasa Pilipinas, hindi lamang sa kanin nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung papaano nangangailangan tayo ng pagkain sa araw-araw, ganun din mga kapatid, tayo bilang mga tapat na katiwala ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, the church stewardship begins with attention. What we value, we give time. Kung ano yung ating pinapahalagahan, yun ang ating binibigyan ng oras. So this is our challenge mga kapatid. Sa ating pong mga magulang, please have time to read the scripture with your children. Sa atin pong mga couples, let us pray together and reflect upon God's Word. And sa atin pong mga kabataan, sa ating mga young people, let the Bible shape your identity more than social media. We are not called just to possess the Word, mga kapatid, but we are called to treasure it. That's point number 1. Steward the Word by treasuring it daily. Point number 2, na pinabanggit sa atin mula sa naging karanasan ni Joshua. We need to steward the Word by obeying it faithfully. Atin daw pong steward ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng matapat na pagsunod dito. So, akin lang pong i-continue yung naging message last Sabbath ni Elder May. Ano po yon? Obedience, the road to freedom. Ang kahalagahan ng pagsunod, ito ang susi sa ating paglaya. At tayo bilang mga tapat na katiwala ay sinabihan din ng Panginoon na tayo dapat na matapat na sumunod sa Kanyang salita. Ang sabi po dito sa karugtong na bahagi ng Joshua chapter 1 verse 8, samahan niyo po ako. Ang sabi po dito, upang magawa mong maingat ang lahat ng nakasulat dito, sa gayon, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Kung atin pong papansinin mga kapatid, God doesn't stop on meditation. He moves to obedience. Hindi lamang nagtapos ang Panginoon na sabihin na mag-meditate ka sa salita ko, kundi sundin mo ang lahat ng sinasabi dito. Joshua was commanded to not merely read the law, but to do everything written in it. Kaya kung atin pong papansinin in verse 6, kung inyo pong babasahin, ang sabi ng Panginoon doon, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, kundi sundin mo kung ano ang sinasabi ng aklat ng kautusan. Mga kapatid, the truth that is not obeyed is a truth that is wasted. Ang katotohanan na hindi natin sinusunod ay isang katotohanan nating sinasayang. Sinasabi natin bilang mga Seventh-day Adventists, we hold the truth. We have the present truth. But if we do not obey the truth, that is senseless. That is powerless, mga kapatid.
We can memorize Bible verses and still live in disobedience. We can attend Bible studies and still ignore God's command. We can post scriptures online but still refuse to forgive those who maligns us. Mga kapatid, stewardship means allowing God to govern our lives. Hinahayaan natin ang ating Panginoon ang siyang manguna sa ating buhay. He is the Lord of our lives. Sa naging karanasan ni Joshua, obedience would affect on how he will lead the people, how he will make decisions para sa kanyang bayan, kung paano niya i-handle ang conflict sa loob ng Israel, and how he trusted God in every battles. For us today, sa ating panahon, ganun din ang obedience. Obedience touches every aspect and area of our lives, on how we speak, on how we work, kung paano natin tratuhin ang ating pamilya, kung paano natin i-handle ang mga pagpapalang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, paano tayo magre-respond sa mga temptations ng buhay na ito, and how will we serve others. Kapag dumadating yung mga ganitong occasions sa ibang mga iglesia, they are encouraging their congregation to verse sharing and Bible reading plans, mga kapatid. And those are good. Hindi po natin sinasabing ito ay masama, mga kapatid. But this is the deeper question we need to ask. Is the Word of God changing my character? Ang salita ba ng Diyos ay nagpapabago ng aking karakter? Ano ba yung meron sa salita ng Diyos? Ano ba ang meron sa banal na kasulatan? In 2 Corinthians 3:16-17, ang sabi ng Panginoon kay Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito yung working ng Holy Scripture sa ating buhay, upang ituwid ang ating mga buhay sang-ayon sa karakter ng ating Diyos. But the question is, are we letting the Word of God transform our lives? Kaya po sinasabi sa atin, mga kapatid, na napakahalaga ng ating pong pagsunod sa Panginoon. Hindi dahil sa ito po ay kailangan para maligtas tayo, kundi ito ay bunga ng pagliligtas na ginawa sa atin ng ating Diyos. Let me give you a simple illustration. Imagine po ninyo kayo po ay maglalakbay. At binigyan po kayo ng mapa para tignan kung ano po yung makikita doon po sa inyo pong pupuntahan. Pinag-aralan nyo yung mapa, pinag-aralan nyo yung mga sceneries na pwedeng makita doon sa mga lugar na yon. Nagandahan kayo doon sa mga makikita ninyo doon sa lugar na nakalagay doon sa mapa. And even, pina-frame nyo pa yung mapa na yon kasi talagang na-admire kayo sa mga magagandang sceneries. Pero, hindi ninyo sinunod yung instruction para makapunta ron. Ang tanong, mga kapatid, will that map get you to that destination? Hindi, mga kapatid. The Bible is our map going to eternal life. Ang sabi nga natin, yung acronym ng Bible, Basic Instruction Before Leaving Earth. Ito yung nagiging roadmap natin upang makarating tayo doon sa mansion over the hilltop. Amen? Ito yung naglilid sa atin upang makarating sa buhay na walang hanggan.
Always remember that the blessing comes not from owning the map. Hindi dahil meron tayong Biblia ngayon. Nandito ang blessing. But by walking according to the Word. God promises Joshua that obedience leads to life that is aligned with His purposes. Ipinangako ng Panginoon na kung siya'y susunod sa lahat ng mga nakalagay sa aklat ng kautusan, ang maglilid sa Kanya sa buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung atin pong papansinin na sinabi doon sa huling bahagi, that the word prosperous and successful does not mean instant wealth. Hindi po nangangahulugan na kapag sinunod natin ito, magiging maganda na ang buhay ko. Or magiging maalwal ang buhay ko sa mundong ito. But true success and prosperity in the Bible means living under God's favor. Walking in His will and accomplishing what He has called you to do. Ang tunay daw po palang success ng buhay ay kung ang ating buhay ay naka-align sa kalooban ng Diyos. At papaano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Narito ang roadmap. Narito ang Kanyang salita. We are stewards not only of what we read, but of how we respond to what we read. Ang pagpapala at bilang mga katiwala ay hindi lamang sa kung ano ang ating nabasa, kundi kung papaano tayo tutugon sa sinasabi ng ating binabasa. Third point ng ating pong pag-aaral is that steward the Word by trusting God courageously. Na atin daw pong pangalagaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos ng may buong katapangan. Tingnan po natin ang sinabi sa huling bahagi in verse 9. Hindi ba't inutusan kita? Magpakatatag ka't magpakatapang. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumaroon. Kung titignan niyo po in chapter 1, 3 beses sinabi ng Panginoon kay Joshua to be strong and courageous. 3 beses binanggit ng Panginoon. Why? Bakit binanggit ng Panginoon ng paulit-ulit kay Josue na siya dapat na magpakatapang at magpakalakas? Because obeying God requires courage. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nangangailangan ng pagiging matapang. Bakit mga kapatid na kailangan natin maging matapang kung tayo nagnanais na sumunod sa Panginoon? Because living God's Word will sometimes place us in the minority. Titingnan tayo na bilang pinakahamak sa mundong ito. It may challenge our cultural norms. Yung naging kagawian, yung kultura na mayroon sa ating panahon ngayon ay kaiba sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga kung ating babalikan yung kaninang leksyon natin sa Sabbath School, we are living in a wicked and crooked generation. Tayo ay namumuhay sa padilim ng panahon. And we are being called to obey God courageously. It may cause us opportunities, mga kapatid. Yung sanang magandang trabaho na naghihintay sa atin. Ngunit dahil may pagsunod sa Panginoon na hindi tayo maaaring magtrabaho sa araw ng Sabat, ano ang ating pipiliin? Yung opportunity na naghihintay o ang pagsunod sa ating Panginoon? And it may require us to stand when others compromise. Papaano tayo tatayo kung ang iba ay nagkokompromiso sa katotohanan? Joshua would face real enemies, real battles, real fear, mga kapatid. At dito, sa talatang ito, God does not say, be brave because you are strong.
Maging matapang ka dahil malakas ka. Hindi yon ang sinabi ng Panginoon kay Josue. He says, be brave because I am with you. Ano po ang sabi niya? For the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kapatid, we can steward the truth because we are not alone. Amen? Naniniwala tayo na ang Diyos na nagsalita at nangako kay Josue na sasamahan siya sa kanyang magiging mga paglalakbay ay siyang parehong Diyos na nagsasabi sa atin na kayo ay hindi ko iiwan at sasamahan ko kayo sa pagtayo sa aking katotohanan. Mga kapatid, when you choose honesty, when others are cheating, God is with you. When you forgive, instead you retaliate, remember God is with you. When you raise your children in faith, God is with you. And when you hold on to the biblical convictions, God is with you. Mga kapatid, stewardship of truth is not just about discipline. It is about dependence on God's presence. Lagi natin tandaan mga kapatid yung sinasabi kanina in Philippians chapter 2:13, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang kasama natin, nagagawa sa ating mga buhay upang tayo ay makapanindigan sa Kanyang katotohanan. Kaya mga kapatid, sa aklat ng Joshua, God is calling us to 3 commitments. 1, treasure the Word daily. 2, obey the Word faithfully. And thirdly, trust God courageously. Let us renew our pledge before God, mga kapatid. Not simply by owning a Bible, hindi lang dahil mayroon kang Biblia, physical man yan, or electronic, not simply by quoting verses from the Scripture, but to live as faithful stewards of God's truth. Let me ask you today, mga kapatid, is the Word of God shaping your thoughts? Is the Word of God guiding your choices? Is it strengthening your courage? Kung ngayon mga kapatid ay hindi nyo po ito napifeel, it is our moment to return to the Word of God. If we desire to recommit ourselves to the Word of God, to read it, to obey it, and to live it, maaari nyo po bang itaas ang inyo pong mga kamay, mga kapatid? Huwag niyo po munang ibababa, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, narito po ang inyo pong mga anak. Muling nagtatalaga ng aming mga sarili. Na muli kami magbabalik bilang mga tapat na katiwala ng iyong katotohanan. Alam po namin, Panginoon, na sa maraming pagkakataon ay aming nakakaligtaan ang inyo pong pagtawag sa amin na manindigan at maging tapat na katiwala ng iyong mga katotohanan. Na hindi namin na ibabahagi ang liwanag na ito sa maraming tao. Kami ay maaari ay nagkukulang sa panahon upang pag-aralan, magnilay ng iyong mga salita. Nakakaligtaan namin ang iyong mga pangako na hindi niyo po kami iiwan kung kami po ay magtatapat at susunod sa iyong banal na kalooban. Hawakan niyo po ang kamay ng aming pong mga kapatid na ito. Huwag niyo po silang pababayaan. Patuloy na hawakan sila sa kanilang paglalakbay ng paglilingkod at pananampalataya. Na panghawakan ng iyong mga pangako na ikaw ang patuloy nilang makakasama sa kanila pong pagtataguyod at kanilang pagsunod sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang patuloy na gumawa. Ikaw ang patuloy na mag-transform ng aming mga karakter na kagaya ng sa aming Panginoong Hesus upang kung magkagayon, kami mga maging tapat na katiwala at liwanag sa sanlibutan ito na nagtataglay ng iyong mga katotohanan at gamitin kami bilang isang malakas na patotoo
ng inyong katotohanan na ikaw ay muling babalik at kami ay inyong dadalhin sa iyong ipapamanang langit at lupa sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming patnubayan, patuloy kaming samahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, bigyan mo kami ng banal na aklat. Narito ang iyong banal na kasulatan. Amin pong hinihiling na inyo pong isulat ang inyo pong mga banal na utos, ang iyong mga salita sa aming puso't isipan. Na kung dumating man ang panahon ng persecution, ng iyong banal na kasulatan ay ipagbabawal, narito sa aming mga puso't isipan, aming pinahalagahan, amin pong tinitreasure ang iyong mga salita. Maging karagdagang kalakasan sa aming pamumuhay at turuan kami ng banal na Espiritu at empower kami na sundin ang iyong mga banal na kalooban. Ama naming Diyos, inyo pong ipabahon sa iyong bayan ang inyo pong masaganang pagpapala. Kaya naman, bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Anak, at ang patuloy na pakikisama ng banal na Espiritu ngayon at hanggang sa siya'y dumating. Amen.